Malaki ang pag-angat nito mula noong 2019 at talagang mas maganda ito kaysa sa kupo ng 2014 na nagtatakda ng kasaysayan sa Cebu, Espanya. Ito ay isang malaking pagpapabuti. Sa pagtingin ko sa Final 16 na natira at sa tingin ko sa mga piraso at kung ano ang meron tayo na pwedeng gamitin para sa World Cup, sa totoo lang, gusto ko kung ano ang nakikita ko. Kitang-kita ang malinaw na pag-upgrade mula 2019 at 2014. Kitang-kita ito sa harap mo. Totoo, naging sapat na tayo para makakaya ng makakuha ng naturalized player na hindi sentro, di ba? Dahil nandito na tayo, may mga katulad ni Akay Soto, Jun Mara, at syempre, si AJ Edo. Kaya tayo'y sapat na malaki para hindi kailanganin ng isang Andre Glaxner bilang sentro sa gilas. Pangalawa, naaalala ko ang 2013 sa FIBA, Asia at 2014. Kasama rin doon sina L.A. Tenorio, Jason Castro at Jimmy Alapag. Sa kasalukuyan, meron tayong 2 hanggang 3 na players na malalaki na hindi tayo maagrabyado sa backcourt sa aspeto ng laki at shooting. Nandun si Scottie, nandun si Dwight Ramos. Napansin ko yung pagbabago sa backcourt natin na hindi na natin kailangang harapin ang maraming hindi tugma tulad noong 2019. Sa wings, masaya ako sa pagdagdag ni Jamie Malonzo. Natutuwa ako sa pag-unlad ng laro na ito ni Jamie sa mga nakaraang taon. Sa kabuuan, makikita mo na sina Jordan Clarkson, Kai Soto, Jun Mark, at syempre sina Japet at AJ. Pagdating sa backcourt, itim na si Dwight Ramos, itim na si Scottie, at syempre si Jamie Malonzo. Ilang pwesto na lang ang pag-aawayan sa laro. Bigyan niyo ako ng panahon para maipaliwanag ko ang aking mga pinili. Pinili ko si RR Pagoy dahil kailangan natin ng magaling na shooter. Magaling siya sa depensa at atake. Mas gusto ko siyang gamitin sa Krishnusam o third base. Para sa ika-10 player, mas pinipili ko si Ray Parks. Kailangan natin ng maraming puwersa para harapin ang mga bagay na mas malaki at mas malakas sa atin. Wala tayong Jordan heading na mahalaga para sa halos pagkalat ng court at pagsuporta kay JC sa labas. Galing sa akin, ang pinakamahusay na opsyon natin ay si Ray Parks. Para sa huling 2 pwesto na nararamdaman ko, maglagay na lang ng mga wings. Kung ilalagay mo doon si Terga Rabina, mayroon kang depensa pero medyo mahina ang offense. Ganon din kay Chris Newsom, malakas sa depensa pero mahiyain sa opensa, kaya hindi mo makukuha parehas. Pero sa tingin ko, mas makakatulong sa gilas kung kukuha sila ng katulad ni Ren Sabango. Ang player na ito ay makakapagbago ng takbo ng laro pagpasok at iyon ang hinahanap mo sa bench player. Kailangan mo ng isang player na makakagulo at magpapabago ng sitwasyon sa loob. Pwede kang gumamit ng isang taong katulad ng gilas. Mas gusto ko iyon kaysa sa kumuha ng isang defensive-minded na player sa backcourt tulad ni Chris Newsom o Alfredo Noguera. Ngayon, ibibigay ko si Kiefer dahil naniniwala ako na malusog na si Scottie pagdating ng World Cup. Kapag dumating ang World Cup at kailangan ng backup point guard, pwede nating ipasok si Kiefer. Pero kung may Scottie o Dwight Ramos na magdadala ng backcourt, hindi na siguro natin kailangan si Kiefer doon. Sa halip na si Kiefer, kukunin ko na lang ang isang bando o iba na may shooting sa labas. Makakaapekto siya sa laro at magbabago ng laro sa loob ng ilang minuto. Ang koponang ito ay isang malaking pagpapabuti mula noong 2019 at mas magaling ito kaysa sa koponang nagtala ng kasaysayan sa sibil na disiplina noong 2014. Abangan natin ang mga pangyayari. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, napakadaming tensyon na nararamdaman natin. Makakakita tayo ng mga pinsala at may kasamang drama sa paligid ni Kai Soto, pati na rin kay Jordan Carlson. Mas gumagaan na ang pakiramdam ko at gusto ko ang koponan na nakikita ko ngayon. Sana ako'y patunayan ng tama.